Seated. Good afternoon, my dear brothers and sisters, and good afternoon too to those who are following us online in their homes or in their offices. As I mentioned at the beginning of the Mass, today we celebrate the feast of Saint James, one of the apostles of Jesus. He was one of the apostles, or the first of the apostles who gave up his life. He was martyred by Herod Antipas. One of the religious activities connected with St. James happens in Spain, and this is Santiago o Camino de Santiago. People walk from different areas for several days, sometimes 1 month or sometimes 1 week, to reach the Basilica of St. James. I have not gone through this pilgrimage. Some of the priests will do it later this year. I wish I could join them. But according to those who have gone through this pilgrimage, sasabihin nila, hindi madali. Hindi madali kasi araw-araw maglalakad ka. At hindi lamang lakad ng 30 minutos, kuminsan 4 na oras na naglalakad. Imagine walking every day for 4 hours to reach the Basilica of St. James. But they say, those who have gone through the pilgrimage will say, the joy that you feel when you see the Basilica and finally you reach your destination. And as a proof that you have gone through the pilgrimage through Camino, they will issue you a certificate and a scallop, a symbol of an achievement. Natapos mo ang Camino. Now, reflecting on this gospel in light of the pilgrimage, I am reminded that in order for anyone to feel the glory of success, you have to go through several sacrifices. Ang hirap yatang maglakad, no? Okay. Magpapaltos ang paa mo, no? Pero magandang exercise yan para mga yayat. But there is a lesson here. If you want to achieve something that is worth keeping, you have to sacrifice for it. I think that is the message of the Lord to the 2 brothers. Their mother asked the Lord, pwede ba, pag ikaw ay nakaluklok na sa iyong kaharian, itong 2 anak ko, paupuin mo sa iyong kaliwa at sa iyong kanan. Well, lahat naman ng mga mother, ang gusto yung mabuti para sa mga anak, no? So, yun ang hiling niya. Bigyan mo ng special position yung mga anak ko. Pero ang sagot ni Jesus ay, hindi. Hindi. That was not his answer. But rather, it was a question, no, asked to the disciples. Hindi sa mother, kundi sa 2. Sabi niya, can you drink the chalice that I am going to drink? Humihingi kayo ng isang pribilehiyo. Humihingi kayo ng isang karangalan. Handa ba kayong magpakasakit para dito? And of course, they said, yes, we can. Probably not knowing that what they were saying. But there is a message here in this conversation that for us to achieve glory, we have to go through our pilgrimage of pain and suffering. We have to be ready to drink the cup of suffering.
You know, I almost always say this, yung ibang tao, ang gusto lang, karangalan. Ayaw ng pagtitiis. Yung ibang tao, gusto lang ng tagumpay. Ayaw ng paghihirap. Hindi po pwede. Kahit sa buhay espiritual, even in our striving to holiness, kung gusto mong makapasok sa langit, I hope everyone here wants to enter heaven, we have to embrace our cross. Yung iba gusto langit lang eh. Ayaw ng paghihirap. Today, St. James, through the Camino, is reminding us, if you want to reach the Basilica, you have to walk. You have to walk. Just as if you have to want to reach heaven, you have to embrace your cross. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin ang bawat isa. Hilingin natin sa Panginoon, Lord, sa pagtahak ko sa buhay sa mundong ito, wag mong ilayo sa akin, sa aking paningin, yung naghihintay na kaluwalhatian sa akin. Nang sa ganon, sa gitna ng mga pagtitiis, magpatuloy ako ng paglalakbay. Amen.